Sa isang maliit at tahimik na baryo na napapaligiran ng kabundukan at ilog, matatagpuan ang pinakamalawak at pinakamasaganang palayan sa buong lugar. Ang palayang iyon ay pag-aari ni Aling Biday, isang biyudang magsasaka na kilala sa kanyang sipag, tiyaga at kabutihang loob. Hindi mayaman si Aling Biday sa salapi, ngunit mayaman siya sa pananalig at determinasyon. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, ay gising na siya upang maghanda ng pagkain at dalhin ang kanyang mga kagamitan sa bukid. Ang kanyang balat ay kayumanggi dahil sa araw, at ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa matagal na pakikibaka sa lupa. Ngunit sa kabila ng hirap, hindi kailanman nabura ang mahinahong ngiti sa kanyang mga labi. Kilala ang kanyang palayan hindi lamang dahil sa lawak nito, kundi dahil sa kakaibang kasaganaan. Habang ang ibang magsasaka ay nakakaranas ng pagkalugi dahil sa peste, tagtuyot o biglaang pagbaha, ang palayan ni Aling Biday ay tila laging pinagpapala. Ang mga uhay nito ay mabibigat at ginintuang parang sinlaki ng mga palad. Kapag panahon ng anihan, ang kanyang kamalig ay halos hindi na magkasya sa dami ng palay. Marami ang nagtataka kung paano niya ito nagagawa. Ang iba'y nagsasabing may sikreto raw siyang pataba mula sa syudad. May mga bulong-bulungan ding baka raw may kamag-anak siyang may impluwensya sa munisipyo. Ngunit walang nakakaalam ng tunay na dahilan. Sa likod ng kanyang palayan, sa may bahagi kung saan may matandang punong balete, naroroon ang lihim na hindi alam ng karamihan. Noong kabataan pa ni Aling Biday, bago pa siya nag-asawa, minsan siyang naglakad sa bahaging iyon ng bukid upang maghanap ng nawawalang bisiro. Noon ay papalubog na ang araw at ang hangin ay malamig. Habang siya'y naglalakad, napansin niyang tila may gumagalaw sa paanan ng balete. Akala niya ay hayop lamang, ngunit nang siya'y lumapit, nakita niya ang isang maliit na nilalang. Kasing laki ng isang batang 5 taong gulang, may mahabang balbas at suot na lumang kasuotan na kulay lupa. Ang mga mata nito ay matalim ngunit hindi nakakatakot. Sa halip na sumigaw o tumakbo, tumigil si Aling Biday at marahang nagsalita. Tinanong niya kung sino ito at kung bakit naroon. Ang nilalang ay hindi sumagot agad, bagkus ay pinagmasdan lamang siya. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita ang nilalang at nagpakilalang isa siyang duwende, tagabantay ng lupa at ng punong balete. Sinabi nitong bihira siyang magpakita sa tao sapagkat karamihan ay natatakot o kaya'y nananakit. Hindi nagpakita ng takot si Aling Biday. Sa halip, inabot niya ang baon niyang tinapay at inilapag sa isang malinis na dahon malapit sa puno. Sinabi niyang kung ito man ay tunay na nilalang ng kalikasan, wala siyang masamang hangarin. Mula noon, nagsimula ang kanilang kakaibang pagkakaibigan. Hindi araw-araw nagpapakita ang duwende. Ngunit tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, makikita ni Aling Biday ang maliliit na yapak sa paligid ng kanyang palayan. Minsan ay makikita niyang tila may mga damong biglang natanggal sa pagitan ng mga palay at ang mga halamang may sakit ay tila gumagaling. Isang gabi, habang siya'y nagbabantay sa palayan dahil sa balitang may mga magnanakaw ng ani sa karatig baryo, naramdaman niyang tila may presensyang nakamasid. Ngunit sa halip na takot, kapayapaan ang kanyang nadama. Sa paanan ng balete, nakita niyang nakatayo ang duwende. Hindi ito nagsalita, ngunit itinaas nito ang kamay
at tila may ibinulong sa hangin. Ilang sandali pa'y narinig ni Aling Biday ang yabag ng mga taong papalapit. Ngunit bigla ring nagkagulo at nagtakbuhan. Kinabukasan, nabalitaan niyang may mga lalaki raw na biglang naligaw sa gitna ng palayan at hindi mahanap ang daan palabas. Mula noon, naging malinaw kay Aling Biday na hindi lamang basta kaibigan ng duwende, kundi tagapangalaga ng kanyang kabuhayan. Sa paglipas ng mga taon, lalo pang naging masagana ang kanyang ani. Kapag panahon ng tagtuyot, tila may hamog pa ring bumabalot sa kanyang mga tanim tuwing umaga. Kapag may pesta sa Karaitig Bukid, ang kanyang palay ay nananatiling luntian at malusog. Ngunit hindi niya ito ipinagyabang kailanman. Nanatili siyang mapagkumbaba at patuloy na nagbibigay tulong sa mga kapitbahay. Kapag may magsasakang kapos sa binhi, nag-aabot siya ng tulong. Kapag may nagkakasakit at walang pambili ng gamot, nag-aambag siya mula sa kanyang kita. Alam niyang ang biyayang tinatanggap niya ay hindi lamang para sa kanya. Isang gabi ng tag-ulan, dumating ang isang matinding bagyo na nagpatumba ng mga puno at nagpalubog sa ilang bahagi ng baryo. Maraming palayan ang nalugmok sa baha. Kinabukasan, nanginginig ang mga magsasaka sa pag-aalala sa kanilang ani. Nang masilip ni Aling Biday ang kanyang palayan, nakita niyang bagamat may ilang bahagi ang napahiga ng hangin, karamihan ay nakatayo pa rin. Ang tubig ay tila umiwas sa pinakasentro ng kanyang taniman. Sa ilalim ng balete, nakita niya ang bakas ng maliliit na paa na paikot-ikot sa paligid ng palayan. Parang may nagbantay buong magdamag. Lumuhod siya at nagpasalamat sa tahimik na hangin. Ngunit sa gitna ng lahat ng biyayang iyon, may isang pangamba na unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Alam niyang may mga taong nagmamasid. May mga matang hindi natutuwa sa kanyang tagumpay. At sa baryong iyon, ang inggit ay maaaring maging mas mapanganib kaysa sa bagyo. Hindi pa niya alam na ang kanyang pagkakaibigan sa duwende ay malalagay sa pinakamalaking pagsubok. Dito nagsisimula ang kwento ng masaganang palayan ni Aling Biday at ng lihim na bantay na hindi nakikita ng karamihan ngunit ramdam ng kalikasan. Hindi nagtagal ay kumalat sa buong baryo ang balita na muli na namang nakaligtas sa matinding pinsala ang palayan ni Aling Biday. Habang ang ibang magsasaka ay nagbibilang ng kanilang pagkalugi, siya ay tahimik na nag-aayos ng mga bahaging napahiga lamang ng hangin, waring hindi gaanong naapektuhan ng unos. Sa umpisa, paghanga ng namayani sa puso ng marami. Lumalapit ang mga kapitbahay upang magtanong kung anong pataba ang kanyang ginagamit o kung anong uri ng binhi ang kanyang itinatanim. Ngumiti lamang si Aling Biday at sinabing, wala siyang kakaibang ginagawa, sipag, tiyaga, at tamang pag-aalaga lamang sa lupa. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang paghanga ay unti-unting napalitan ng bulong at hinala. May ilan na nagsimulang magkwento na tila may kakaibang nangyayari sa kanyang bukid tuwing gabi. May nakapansin daw ng munting liwanag malapit sa punong balete. May nakarinig din umano ng mahinang galaw sa gitna ng palayan kahit wala namang hangin. Ang mga kwento ay paunti-unting lumaki, nadagdagan at nabaluktot. Sa gitna ng mga bulung-bulungan, may isang lalaking higit na naaapektuhan ng tagumpay ni Aling Biday. Si Mang Tano, isa ring magsasaka na matagal nang nakikipagsabayan sa ani sa baryo. Noon halos magkapantay ang kanilang kita. Ngunit sa nakalipas na ilang taon,
tila napag-iwanan siya. Ang kanyang palayan ay madalas dapuan ng peste. Ang kanyang ani ay laging sakto lamang, minsan ay kulang pa sa puhunan. Sa tuwing maririnig niya ang papuri kay Aling Biday, may kumikirot sa kanyang dibdib. Isang hapon, habang nagtitipon ang mga lalaki sa tindahan sa gilid ng kalsada, muling nabanggit ang pangalan ni Aling Biday. May nagsabi na tila may basbas daw ng kalikasan ang kanyang lupa. May nagbiro na baka raw may kaibigan siyang hindi tao. Tahimik lamang si Mang Tano, ngunit mas lalong tumalim ang kanyang tingin. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Habang ang baryo ay tahimik na at ang buwan ay bahagyang nakatago sa ulap, nagpasya siyang maglakad patungo sa bukirin ni Aling Biday. Nais niyang makita sa sarili niyang mga mata kung ano ang totoo. Dahan-dahan siyang lumusong sa pilapil, maingat sa bawat hakbang upang hindi makalikha ng ingay. Ang hangin ay malamig at ang mga palay ay marahang gumagalaw sa dilim. Pagdating niya malapit sa punong balete, nakaramdam siya ng kakaibang lamig na tila hindi karaniwan. Tumigil siya at nagmasid. Sa unay wala siyang nakita. Ngunit maya-maya, tila may bahagyang liwanag na kumislap sa may paanan ng puno. Hindi ito maliwanag na parang ilaw, kundi banayad lamang na tila alitap-tap na hindi gumagalaw. Napasinghap siya ngunit nanatiling nakatago. Sa kanyang paningin, tila may mumunting anino na gumalaw sa pagitan ng mga ugat ng balete. Hindi niya maninag ng malinaw, ngunit sapat iyon upang magising ang kanyang takot at kuryosidad. Biglang umihip ang hangin at tila may nagbulong sa paligid. Hindi niya maunawaan ang mga salita, ngunit ang pakiramdam ay para bang may nagbabala. Napatras si Mang Tano. Ang kanyang lakas ng loob ay unti-unting nauupos. Sa huli, mabilis siyang tumalikod at naglakad pabalik sa baryo. Pilit binubura sa isip ang kanyang nasaksihan. Kinabukasan, nag-iba ang kanyang kilos. Hindi na lamang inggit ang naramdaman niya kundi pangamba. Kung totoo ngang may kakaibang nagbabantay sa palayan ni Aling Biday, ano iyon? At paano kung ito'y maaaring magdala ng panganib sa buong baryo? Sa kabilang banda, walang kamalay-malay si Aling Biday sa ginawa ni Mang Tano. Abala siya sa pag-aayos ng mga nasirang pilapil at pagtatanim muli sa mga bahaging kailangang palitan. Nang sumapit ang gabi at muling bumalot ang katahimikan, nagpunta siya sa ilalim ng balete, dala ang kaunting kanin at asin, munting alay na kanyang nakagawian bilang pasasalamat. Hindi nagtagal ay naramdaman niyang may presensyang malapit. Mula sa anino ng puno, lumitaw ang duwende. Ang mukha nito ay tila mas seryoso kaysa dati. Hindi ito nagsalita, ngunit tumingin ito sa direksyon ng baryo. May kung anong bigat sa hangin na hindi maipaliwanag. Naramdaman ni Aling Biday na may nagbago. Hindi na lamang ito simpleng pagbabantay sa ani. May paparating na pagsubok. Isang bagay na maaaring sumira hindi lamang sa kanyang palayan, kundi sa katahimikan ng buong baryo. At sa gitna ng dilim, nagsimula ang pag-ikot ng kapalaran na maghaharap sa tao at sa nilalang ng kalikasan sa mas mabigat na hamon. Mula ng gabing iyon, naging mas mapagmasid si Aling Biday sa bawat kilos ng hangin at bawat galaw ng palay. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may nag-iba sa paligid. Ang dati payapang presensya sa ilalim ng balete ay napalitan ng mas mabigat na pakiramdam. Hindi takot, kundi paghahanda. Isang dapit hapon, habang ang langit ay kulay kahel at ang mga ibon ay nagsisiuwian na sa kanilang mga pugad,
Nagpasya si Aling Biday na manatili sa bukid hanggang sa tuluyang lumubog ang araw. Dala niya ang maliit na bayong na may lamang kaunting bigas at asin, gaya ng kanyang nakasanayan. Tahimik ang paligid. Ang mga palay ay marahang sumasayaw sa huling hipon ng liwanag. Lumapit siya sa balete at inilapag ang kanyang alay sa malinis na dahon. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang bahagyang paglamig ng hangin. Mula sa anino ng malalaking ugat ng puno, unti-unting lumitaw ang duwende. Mas malinaw niya itong nakita sa sinag ng papalubog na araw. Ang mga mata nito ay tila may dinadalang mabigat na mensahe. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang sila'y magkaibigan, nagsalita ang duwende ng mas mahaba kaysa sa karaniwan. Sinabi nitong may mga matang nagmamasid at pusong hindi payapa sa baryo. Ang lupa raw ay nakararamdam ng inggit, at ang inggit ay parang peste. Kapag pinabayaang lumaki, maaari nitong sirain ang masaganang ani. Tahimik na nakinig si Aling Biday. Hindi siya nagtanong kung sino ang tinutukoy. Sa kanyang puso, alam niyang may mga taong nagbubulong tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ng duwende na ang kanilang pagkakaibigan ay nakabatay sa tiwala at paggalang. Hindi nito pinoprotektahan ng palayan dahil sa kapalit na handog, kundi dahil nakita nito ang kabutihan sa puso ni Aling Biday. Ngunit kung may taong magtangkang sakta ng lupa o ang puno, maaring magbago ang takbo ng mga bagay. Naramdaman ni Aling Biday ang bigat ng mga salita. Hindi siya natakot para sa sarili, kundi para sa baryo. Ayaw niyang maging sanhi ng kaguluhan ang kanyang kasaganaan. Kinabukasan, napansin niyang may bakas ng paa sa gilid ng kanyang palayan. Mas malalaki kaysa sa dati. Hindi iyon yapak ng duwende. Mukhang may taong naglakad sa pilapil sa kalaliman ng gabi. Sa baryo, mas naging malinaw ang pagbabago ng ihip ng hangin. May mga tumitigil sa pag-uusap kapag siya'y dumadaan. May mga matang mabilis umiwas kapag sila'y nagkakatitigan. Ang dating magaan na pakikipagkumustahan ay napalitan ng pilit ng ngiti. Si Mang Tano ay mas lalong naging tahimik. Madalas siyang makita sa gilid ng kanyang sariling palayan, nakatanaw sa direksyon ng bukid ni Aling Biday. May mga sandaling tila may binabalak siyang hindi pa niya lubos may pasya. Isang gabi, muling bumalik si Mang Tano sa paligid ng balete. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala siyang maliit na pala. Hindi malinaw sa kanyang isipan kung ano ang nais niyang gawin. Kung sisilip lamang ba siya o may balak na mas mabigat. Paglapit niya sa puno, tila mas makapal ang dilim. Ang mga palay ay hindi gumagalaw kahit may hangin. Ang paligid ay tila naghihintay. Sa sandaling itinaas niya ang pala at tinangkang hukayin ang lupa malapit sa mga ugat. Biglang bumigat ang kanyang mga kamay. Para bang may pumipigil sa kanya na hindi nakikita. Ang lupa ay naging matigas na tila bato. Sinubukan niyang muli, ngunit sa bawat pagtatangka, mas lalo siyang nanghihina. Ang pawis ay tumulo sa kanyang noo kahit malamig ang gabi. Maya-maya, naramdaman niyang may nakamasid sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon agad, ngunit ang kanyang balahibo ay nagsitayuan. Nang sa wakas ay naglakas loob siyang tumingin, wala siyang nakitang tao. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may mumunting aninong tila kumilos. Biglang nadulas ang kanyang paa at siya'y napaupo sa basa at maputik na lupa. Ang pala ay nabitiwan at tumama sa kanyang sariling paa. Sa sakit at takot, mabilis siyang tumayo at nagmadaling umalis. Iniwan ang gamit sa ilalim ng puno. Kinabukasan, natagpuan ni Aling Biday
ang pala sa tabi ng balete. Alam niyang hindi iyon kanya. Tahimik niyang inangat ang gamit at tiningnan ang lupa. Walang bakas ng pagkasira. Sa ilalim ng puno, naramdaman niyang naroon ang duwende. Hindi man ito nagpakita, malinaw ang mensahe. May nagtangkang gambalain ang kanilang ugnayan. Sa halip na magalit, napuno ng lungkot ang puso ni Aling Biday. Hindi niya nais na may mapahamak dahil sa kanyang palayan. Hindi rin niya gustong lumala ang hinala at takot sa baryo. Kaya't nagpasya siyang kausapin ng mga tao. Sa susunod na pagtitipon sa baryo, maglalakas loob siyang magbahagi. Hindi ng lihim ng duwende, kundi ng kanyang paninindigan na ang lupa ay dapat pagyamanin ng may pagkakaisa at hindi sa inggit. Ngunit hindi niya alam na ang pagtatangkang iyon ay lalo lamang magpapalalim sa sigalot na unti-unting umuusbong. Sa lilim ng balete, ang duwende ay nanatiling nagbabantay, handang ipagtanggol ang lupang kanyang inaalagaan. Ngunit alam nitong ang pinakamahirap bantayan ay hindi ang palayan, kundi ang puso ng tao. Dumating ang araw ng lingguhang pagtitipon sa baryo. Sa ilalim ng lumang punong mangga sa gitna ng plaza, nagtipon ang mga magsasaka at kanilang pamilya upang pag-usapan ang pinsalang idinulot ng nagdaang bagyo at ang mga susunod na hakbang para sa pagtatanim. Tahimik na dumating si Aling Biday. Dala ang maliit na supot ng bigas bilang ambag sa salo-salo matapos ang pulong. Karaniwan siyang binabati ng mga tao ng may sigla, ngunit sa araw na iyon, ramdam niya ang kakaibang lamig sa pagtanggap sa kanya. May mga ngiting pilit, may mga matang mabilis umiwas. Pinamunuan ng kapitan ng baryo ang usapan. Isa-isang nagsalita ang mga magsasaka tungkol sa kanilang pagkalugi, ang mga palay na nalubog sa baha, ang mga uhay na nabali sa lakas ng hangin, at ang mga butil na pininsala ng peste pagkatapos ng ulan. Nang mabanggit ang palayan ni Aling Biday na tila hindi gaano naapektuhan, may ilang nagbulungan. May isang matandang lalaki ang nagsabing tila may espesyal na basbas ang kanyang lupa. May isa namang nagtanong kung may alam ba siyang paraan upang mapangalagaan din ang kanilang mga taniman. Dahan-dahang tumayo si Aling Biday. Tahimik ang kanyang tinig ngunit malinaw. Sinabi niyang wala siyang taglay na kakaibang pamamaraan. Ipinahayag niyang ang lupa ay tumutugon sa pag-aaruga at malasakit, at kung sama-sama silang magtutulungan, mas mapapangalagaan nila ang buong baryo. Iminungkahi niya ang pagbabahagi ng binhi at pagtutulungan sa pag-aayos ng mga pilapil upang hindi madaling bahain ang mga bukid. Sinabi rin niyang handa siyang magbahagi ng bahagi ng kanyang ani sa mga labis na naapektuhan. May ilan na tumango, ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Mula sa likuran, tumayo si Mang Tano. Hindi galit ang kanyang muka, ngunit may bigat ang kanyang mga mata. Tinanong niya kung paano nagkakataong laging ligtas ang palayan ni Aling Biday sa mga sakuna, samantalang ang iba ay halos maubos ang ani. Hindi niya tahasang inakusahan si Aling Biday, ngunit malinaw ang pagdududa sa kanyang mga salita. Sandaling natahimik ang lahat. Maingat na sumagot si Aling Biday. Sinabi niyang hindi niya kontrolado ang panahon o ang kapalaran. Aniya, ang tanging hawak lamang niya ay ang kanyang sipag at ang paggalang sa lupa. Kung may biyaya siyang natatanggap, tinatanggap niya ito ng may pasasalamat at hindi pagmamataas. Hindi nasagot ni Mang Tano ang paliwanag,
Ngunit hindi rin nawala ang kanyang pagdududa. Umupo siya nang walang imik. Natapos ang pulong na may bahagyang pagkakahati sa damdamin ng mga tao. May ilan na mas lalong humanga kay Aling Biday, ngunit may ilan ding mas lalong nag-isip. Nang gabing iyon, habang ang baryo ay natutulog, may ilang kalalakihan ang nagtipon sa gilid ng ilog. Hindi nila tahasang binanggit ang balak, ngunit malinaw sa kanilang pag-uusap na nais nilang alamin ang tunay na dahilan ng kasaganaan ng palayan ni Aling Biday. May nagmungkahi na bantayan ang bukid sa hating gabi. May nagbanggit ng balete at ng mga kwento tungkol sa mga nilalang na naninirahan doon. Ang takot at kuryosidad ay nagsama sa kanilang isipan. Samantala, sa kanyang munting bahay, naramdaman ni Aling Biday ang hindi maipaliwanag na kaba. Lumabas siya at tumingin sa direksyon ng kanyang palayan. Sa malayo, tila may bahagyang liwanag na kumikislap sa ilalim ng balete. Sa kanyang puso, alam niyang hindi lamang ang ani ang nasa panganib, kundi ang balanse sa pagitan ng tao at ng kalikasang matagal na niyang iginalang. Sa ilalim ng punong balete, ang duwende ay tahimik na nakamasid sa baryo. Alam nitong ang pagsubok ay hindi na lamang nagmumula sa isang pusong may inggit. May mga hakbang ng kumikilos sa dilim. At sa paglalim ng gabi, nagsimulang gumalaw ang kapalaran ng baryo patungo sa isang pangyayaring magbabago sa kanilang paniniwala, pagkakaibigan, at takot. Lumipas ang ilang araw matapos ang pagpupulong, ngunit hindi humupa ang mga bulong sa baryo. Sa halip, lalo pa itong tumindi. May mga nagsasabing may nakita raw silang anino sa may balete. May ilan namang nagkukwento na tila may naririnig silang mahihinang yabag sa gabi kapag tahimik ang paligid. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ni Aling Biday ang kanyang gawain. Maaga pa lamang ay nasa bukid na siya, tanga ng kanyang karit at bayong. Pinipili niya ang mga uhay na handa ng anihin at inaayos ang mga pilapil upang hindi mapasukan ng tubig sakaling umulan muli. Ngunit hindi niya maikakailang mas naging mapagmatsyag siya. Sa bawat kaluskos ng dahon, sa bawat ibong biglang lilipad, napapatingin siya sa paligid. Isang gabi, sa oras na ang buwan ay manipis at halos natatakpan ng ulap, nagsimulang kumilos ang mga lalaking nagtipon sa may ilog. Pinangunahan sila ni Mang Tano. Hindi sila sigurado sa kanilang makikita, ngunit dala ng pagdududa at takot, nagpasya silang silipin ang palayan. Tahimik silang naglakad sa pilapil, maingat na hindi makagawa ng ingay. Ang kanilang mga paa ay bahagyang lumulubog sa basang lupa. Wala silang dala kundi lamparang may mahinang ilaw at ang kanilang lakas ng loob. Paglapit nila sa punong balete, tila biglang tumahimik ang paligid. Ang mga kuliglig na kanina'y maririnig ay tila napawi. Ang hangin ay naging mabigat. Itinaas ni Mang Tano ang lampara at tinanglawan ang paligid ng puno. Wala silang nakitang kakaiba sa una. Mga ugat na nakalabas sa lupa at mga tuyong dahon na nakakalat. Ngunit habang sila'y nakatayo roon, may naramdaman silang kakaiba. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay tila bahagyang umuga, parang may gumagalaw sa kailaliman. May isa sa kanila ang napaatras. Sinabi nitong parang may malamig na humawak sa kanyang bukong-bukong. Wala namang nakitang kamay, ngunit malinaw ang pakiramdam. Sinubukan ni Mang Tano na manatiling matatag. Lumapit siya sa pinakaugat ng balete at itinapat ang lampara. Sa sandaling iyon, tila may aninong mabilis na dumaan sa likod ng puno.
Hindi malinaw ang hugis, ngunit sapat iyon upang magpalakas ng kaba sa kanilang dibdib. Biglang umihip ang hangin ng malakas kahit walang ulap na gumagalaw sa itaas. Ang lampara ay kumislot at halos mamatay. Sa gitna ng pagkalito, may narinig silang mahinang bulong na tila nagmumula sa mismong lupa. Hindi nila maunawaan ang mga salita, ngunit ang pakiramdam ay hindi ito galit. Ito'y babala. Isa-isa silang napaatras hanggang sa tuluyan silang tumakbo palayo sa palayan. Hindi na lumilingon pa. Kinabukasan, kumalat ang kanilang karanasan sa baryo. Ang kwento ay lalo pang nadagdagan. May nagsabing may nakita raw silang maliit na nilalang. May nagsabing may mga matang nagliliwanag sa dilim. Ang katotohanan ay nabalutan ng takot at haka-haka. Si Aleng Biday ay nakarinig ng mga balita ngunit nanatiling tahimik. Hindi niya kinumpirma o itinanggi ang anumang kwento. Sa halip, mas lalo siyang nagdasal para sa kapayapaan ng baryo. Nang gabing iyon, muli siyang pumunta sa ilalim ng balete. Ang hangin ay malamig at tila mas mabigat kaysa dati. Mula sa anino, lumitaw ang duwende. Sa pagkakataong ito, malinaw ang pag-aalala sa mukha nito. Ipinahiwatig nito na ang lupa ay nababagabag sa paglapastangan at pagdududa. Ang mga taong pumunta roon ay hindi lamang nagtanong. Dala nila ang takot at paghamon. Kung magpapatuloy ito, maaaring magbago ang anyo ng proteksyon. Naramdaman ni Aleng Biday ang bigat ng sitwasyon. Hindi niya nais na lumala ang hidwaan. Kung kinakailangan, handa siyang isuko ang anumang biyaya upang maibalik ang pagkakaisa ng baryo. Ngunit hindi ganon kadali ang mga bagay. Ang takot, kapag kumalat, ay parang apoy sa tuyong damo. Madaling magliyab at mahirap patayin. Sa pag-uwi niya sa kanyang bahay, napansin niyang may mga matang nakamasid mula sa dilim. Hindi niya matiyak kung sino, ngunit malinaw na may mga taong hindi pa tapos sa kanilang paghahanap ng sagot. At sa ilalim ng balete, ang duwende ay nanatiling gising. Alam na ang susunod na hakbang ng tao ang magtatakda kung ang palayan ay mananatiling masagana o magiging sentro ng mas malaking unos. Matapos ang gabing iyon, nagbago ang anyo ng palayan ni Aleng Biday. Hindi ito biglaan, ngunit sapat upang mapansin ng isang pusong matagal nang nakikinig sa hinga ng lupa. Sa unang umaga matapos ang pangyayari sa ilalim ng balete, napansin niyang may ilang bahagi ng palay na tila bahagyang nanilaw. Hindi iyon karaniwan sapagkat sa ganitong yugto ng pagtubo ay dapat luntian at matatag ang mga dahon. Lumuhod siya at hinawakan ang lupa. Dati malamig at mamasa-masa ito sa umaga. Ngunit ngayon ay tila tuyo at magaspang sa ilang bahagi. Hindi naman umulan ng labis ni hindi rin nagtagtuyot. Sa baryo may mga nakarinig na ang palayan ni Aleng Biday ay tila naapektuhan din. May ilan ang nakaramdam ng kakaibang ginhawa sa balitang iyon, bagamat hindi nila ito tahasang ipinakita. Para sa kanila, tila iyon ay patunay na walang espesyal na nangyayari, na ang kanyang ani ay tulad din ng sa iba, kayang dapuan ng problema. Ngunit kay Aleng Biday, malinaw ang dahilan. Hindi ang panahon ang nagbago, kundi ang balanse. Nang gabing iyon, pumunta siyang muli sa balete. Mas maaga pa lamang ay naramdaman na niya ang bigat ng hangin. Hindi tulad ng dati na may banayad na presensya, ngayon ay tila may pag-aalinlangan sa paligid. Ilang sandali siyang naghintay bago unti-unting lumitaw ang duwende. Ang mukha nito ay hindi galit,
ngunit may lungkot na tila sumasalamin sa kalagayan ng lupa. Ipinahiwatig nito na ang lupa ay parang puso. Kapag nadungisan ng takot at paghamon, ito'y nasasaktan. Ang paglapit ng mga taong may pagdududa at paghahamon ay nagdulot ng alon sa kailaliman. Hindi nito sinadyang magparusa, ngunit ang ugnayan ng tao at kalikasan ay maselan. Naintindihan ni Aling Biday ang mensahe. Hindi sapat ang kanyang pasasalamat at paggalang kung ang paligid ay nababalot ng inggit at takot. Kinabukasan, mas malinaw ang pagbabago. May mga uhay na hindi ganap ang pagtubo. May ilang dahon na may bahid ng kayumanggi. Hindi pa ito malawak, ngunit sapat upang magdulot ng pangamba. Lumapit sa kanya ang isa sa mga kapitbahay na dati humahanga sa kanyang ani. Sinabi nitong napansin ng iba ang paninilaw ng palay at may mga nagsasabing baka raw tapos na ang kakaibang swerte ni Aling Biday. Hindi siya sumagot ng may pagtatanggol. Sa halip, ngumiti lamang siya at sinabing ang lupa ay may sariling siklo at kailangan itong alagaan ng higit pa sa dati. Sa kabilang banda, si Mang Tano ay naguluhan sa balitang iyon. Hindi niya inasahang magkakaroon ng pagbabago sa palayan ni Aling Biday matapos ang kanilang pagpunta sa Balete. May bahagi sa kanyang dibdib na nakaramdam ng bahagyang konsensya. Sa unang pagkakataon, naisip niyang baka ang kanilang ginawa ay hindi simpleng pagsilip lamang. Baka may nabago silang hindi nila sinasadyang galawin. Isang hapon, nagpunta si Mang Tano sa gilid ng kanyang sariling bukid at matagal na tumingin sa direksyon ng Balete. Ang hangin ay tila may dalang paalala. Sa kanyang isipan, bumalik ang pakiramdam ng malamig na paghawak sa kanyang paa at ang aninong dumaan sa dilim. Samantala, si Aling Biday ay nagpasya. Kung ang lupa ay nasasaktan dahil sa pagkakahati ng mga tao, kailangan niyang simulan ang paghihilom. Kinagabihan, hindi lamang alay ang dala niya sa Balete, kundi panalangin. Hindi para sa masaganang ani, kundi para sa kapayapaan ng baryo. Sa ilalim ng puno, muling nagpakita ang duwende. Hindi ito nagsalita, ngunit ang presensya nito ay tila naghihintay. Sa puso ni Aling Biday, nabuo ang isang pasya. Haharapin niya ang baryo nang walang lihim at walang takot. Hindi niya isisiwalat ang pagkakaibigan sa duwende, ngunit ibabahagi niya ang kanyang paniniwala na ang lupa ay tumutugon sa pagkakaisa. Ang pagkakasakit ng lupa ay hindi pa malubha. May panahon pa upang itama ang daloy ng kapalaran. Ngunit kung magpapatuloy ang pagdududa at paghahamon, ang bahagyang paninilaw ng palay ay maaaring maging simula ng mas malaking pagkatuyo. Sa lilim ng Balete, ang duwende ay nanatiling tahimik, handa sa anumang kahihinatnan ng pasya ng tao. Sa paglipas ng mga araw, lalong naging malinaw ang pagbabago sa palayan ni Aling Biday. Ang ilang bahagi na dati luntian at masigla ay nagkaroon ng bahagyang paninilaw. Hindi pa ito sapat upang sabing malulugi ang ani, ngunit sapat upang magdulot ng bulong sa baryo. May mga nagsabing ito na raw ang katapusan ng kanyang kakaibang kasaganaan. May ilan namang nagsimulang mangamba. Kung ang palayan ni Aling Biday na pinakamatatag sa lahat ay naaapektuhan, paano pa kaya ang kanila? Sa gitna ng mga usapan, nagpasya si Aling Biday na magsagawa ng pagtutulungan sa bukid. Nag-imbita siya ng mga magsasaka upang sama-samang linisin ang mga irigasyon at ayusin ang daluyan ng tubig hindi lamang sa kanyang palayan,
kundi pati sa katabing mga taniman. Sa simula, kakaunti lamang ang dumating. Karamihan ay nagmamasid mula sa malayo. Hindi tiyak kung makikibahagi o hindi. Tahimik na nagtrabaho si Aling Biday kasama ang ilang kababaihan at 2 binatang nagkusang tumulong. Inayos nila ang mga baradong daluyan at tinanggal ang mga damong sumisipsip ng sustansya sa lupa. Habang tumatagal ang araw, may isa pang magsasaka ang lumapit at tumulong. Sumunod ang isa pa. Unti-unting dumami ang mga kamay na nakikiisa. Si Mang Tano ay nakatayo sa gilid ng pilapil, pinagmamasdan ang pagtutulungan. Hindi siya agad lumapit. May pag-aatubili pa rin sa kanyang puso, ngunit hindi niya may kakailang nakikita niya ang katapatan sa kilos ni Aling Biday. Sa huli, lumapit siya at tahimik na kumuha ng pala. Walang nagsalita tungkol sa nakaraang gabi sa ilalim ng balete. Walang nagpaliwanag. Ang tanging naroon ay ang sabay-sabay na pag-angat at pagbaba ng mga kasangkapan sa lupa. Habang sila'y nagtutulungan, tila unti-unting gumagaan ang pakiramdam ng paligid. Ang hangin ay naging mas sariwa. Ang mga palay na kaninay, tila nanlulumo, ay bahagyang tumindig sa ilalim ng araw. Kinagabihan, nang mag-isa na lamang si Aling Biday sa ilalim ng balete, naramdaman niyang iba ang presensya. Hindi ito mabigat tulad ng mga nakaraang gabi. Muling lumitaw ang duwende. Sa pagkakataong ito, ang mga mata nito ay tila may bahagyang liwanag ng pag-asa. Ipinahiwatig nito na ang lupa ay nakikinig hindi lamang sa iisang tao, kundi sa sama-samang tibok ng mga pusong nagmamalasakit. Ang pagkakaisa ay parang ulan sa tuyong bukid. Unti-unti nitong ibinabalik ang sigla. Kinabukasan, napansin ng marami na ang paninilaw sa ilang bahagi ng palayan ay hindi na lumalala. May mga bagong usbong na tila mas matatag kaysa dati. Sa baryo, nabawasan ang bulong ng pagdududa. Hindi pa man ganap na nawawala ang takot at hinala, may panibagong usapan tungkol sa pagtutulungan at pag-aalaga sa lupa. Ngunit sa kabila ng unti-unting pagaling, may isang katotohanang hindi pa lubos na nalulutas. May mga pusong hindi pa rin lubos na naniniwala. May mga matang naghahanap pa rin ng patunay. At sa kailaliman ng gabi, habang ang buwan ay muling papalaki sa langit, may mga pangyayaring naghahanda na susubok kung sapat na nga ba ang nagsisimulang pagkakaisa upang tuluyang maibalik ang balanse ng baryo. Sa lilim ng balete, ang duwende ay nanatiling mapagmasid, hindi na lamang bilang tagabantay ng palayan, kundi bilang saksi sa pagbabago ng puso ng tao. Habang unti-unting bumabalik ang sigla ng palayan ni Aling Biday, tila muling humihinga ng maayos ang lupa. Ang mga uhay na nanilaw ay nagkaroon ng bagong sibol sa kanilang tabi. Ang mga dahon ay nagluntian muli at ang hangin sa bukid ay may dalang banayad na ginhawa. Sa baryo, may bahagyang pagbabago sa pakikitungo ng mga tao kay Aling Biday. May mga muling bumabati ng may ngiti. May ilan pang nagpapasalamat sa kanyang pag-anyaya ng pagtutulungan. Subalit sa likod ng mga pagbabagong ito, may mga matang nananatiling mapagmatsyag. Isang gabi, habang ang buwan ay halos bilog na at nagbibigay ng malinaw na liwanag sa palayan, may isang figura ang muling naglakad patungo sa balete. Hindi ito si Mang Tano. Isa itong binatang bagong lipat sa baryo. Si Ramil, pamangkin ng isang magsasaka mula sa kabilang sitio. Si Ramil ay hindi pa lubos na nakakakilala sa kasaysayan ng palayan ni Aling Biday,
Ngunit narinig na niya ang mga kwento tungkol sa duwende at sa kakaibang kasaganaan ng bukid. Sa kanyang murang isipan, ang mga ito'y tila alamat lamang na maaaring patunayan o pabulaanan. Dala ang sariling tapang at pagnanais na makakita ng katotohanan, nagpasya siyang sumilip sa ilalim ng balete ng mag-isa. Tahimik ang gabi, ang mga palay ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Nang makalapit siya sa puno, napansin niyang tila mas malamig ang hangin sa bahaging iyon. Tumigil siya at nagmasid. Walang kakaiba sa unang tingin, mga ugat, mga dahon, at ang malawak na bukid. Ngunit nang siya'y yumuko upang silipin ang lupa, may narinig siyang mahinang galaw sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon ngunit wala siyang nakitang tao. Sa sandaling iyon, tila nagbago ang anyo ng paligid. Ang mga anino ng mga palay ay humaba at tila gumalaw nang hindi naaayon sa hangin. Ang kanyang dibdib ay napuno ng kaba. Maya-maya, sa gilid ng kanyang paningin, may maliit na figurang tumayo sa ibabaw ng isang ugat. Hindi malinaw ang mukha, ngunit ang tindig ay matatag at tahimik. Hindi sumigaw si Ramil. Sa halip, natigilan siya. Hindi siya makagalaw, para bang may puwersang pumipigil sa kanyang mga paa. Sa kanyang isipan, naghalo ang takot at hiwaga. Hindi galit ang presensya, ngunit hindi rin ito paanyaya. Ilang sandali ang lumipas bago niya naramdaman na muli siyang makakakilos. Nang siya'y kumurap, wala na ang figura. Ang paligid ay bumalik sa dating anyo. Hindi na siya nagtagal pa. Mabilis siyang umalis sa palayan. Dala ang isang karanasang hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, kumalat ang kanyang kwento sa baryo. Ngunit iba-iba ang naging anyo nito habang ipinapasa mula sa isang bibig patungo sa iba. May nagsabing may multo raw sa balete. May nagsabing sumpa raw ang palayan. Ang katotohanan ay lalo lamang nabalot ng haka-haka. Nang marinig ni Aling Biday ang balita, nakaramdam siya ng pangamba. Hindi niya nais na maging sentro ng takot ang kanyang bukid. Kinagabihan, muli siyang nagpunta sa balete. Tahimik siyang umupo sa paanan ng puno at ipinikit ang mga mata. Maya-maya, lumitaw ang duwende. Ang mukha nito ay hindi galit, ngunit tila may pag-aalala. Ipinahiwatig nito na ang mga taong lumalapit ng walang paggalang ay nagbubukas ng pintuan sa kalituhan. Ang lupa ay hindi galit, ngunit kapag ginambala ng walang pag-unawa, maaari itong magpakita ng anyo na magpapalakas sa takot ng tao. Nauunawaan ni Aling Biday na hindi sapat ang pagtutulungan sa araw kung sa gabi ay may patuloy na pag-usisa at paghamon. Sa kanyang puso, nabuo ang isang bagong pasya. Kailangan niyang protektahan hindi lamang ang palayan, kundi ang kwento nito. Kung ang takot ay patuloy na lalaki, maaaring masira ang unti-unting paggaling ng lupa. At sa pag-ikot ng buwan patungo sa ganap na kabilugan, tila may mas malaking pangyayaring naghihintay. Isang pagsubok na maghahayag kung ang baryo ay pipili ng takot o ng pag-unawa. Sa ilalim ng balete, ang duwende ay nanatiling tahimik, ngunit ang mga anino sa palayan ay tila mas buhay kaysa dati. Dumating ang gabi ng ganap na kabilugan ng buwan. Ang liwanag nito ay bumuhos sa buong baryo. Tinanglawan ang mga bubong na pawid at ang malalawak na palayan na tila dagat na kumikislap sa pilak na sisinag. Sa mga nakaraang taon, ang ganitong gabi ay payapa para kay Aling Biday. Ito ang mga gabing ramdam niya ang mas malinaw na presensya ng kanyang lihim na kaibigan sa ilalim ng balete. Ngunit sa pagkakataong ito,
may kakaibang bigat sa hangin. Sa baryo, hindi mapakali ang ilan. Ang kwento ni Ramil ay lalo pang lumaki. May mga nagsabing may nakita raw siyang nilalang na may nagliliwanag na mata. May nagdagdag na tila may narinig daw itong tinig mula sa lupa. Ang takot, tulad ng apoy sa tuyong dayami, ay mabilis kumalat. May ilang kalalakihan ang nagpasiyang magtipon muli. Hindi upang manakit, kundi upang tiyakin kung may dapat bang ikatakot ang buong baryo. Ang kanilang hakbang ay hindi nadala ng purong inggit, kundi ng pag-aalala. Samantala, si Eleng Biday ay naglakad patungo sa kanyang palayan, dala ang tahimik na determinasyon. Hindi niya nais na may mangyaring hindi niya alam. Kung may haharapin mang pagsubok, nais niyang naroon siya. Pagdating niya sa balete, ang liwanag ng buwan ay malinaw na tumatama sa mga ugat nito. Ang anino ng puno ay tila isang malaking bantay na nakatayo sa gitna ng bukid. Umupo siya sa paanan nito at pumikit sandali. Sa kanyang puso, humiling siya ng kapayapaan. Hindi para sa ani, kundi para sa baryo. Maya-maya, naramdaman niyang may mga yabag sa pilapil. Hindi nagtagal ay lumitaw ang ilang kalalakihan, kabilang si Mang Tano at si Ramil. Hindi sila galit ang muka, ngunit may halong kaba at pag-uusisa. Tahimik na tumayo si Eleng Biday at hinarap sila. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging pag-unawa. Bago pa man sila makapagsalita, tila may banayad na pag-ihip ng hangin na umikot sa paligid ng balete. Ang mga palay ay sabay-sabay na yumuko, parang may dumaan na hindi nakikita. Sa sandaling iyon, sa paanan ng puno, unti-unting nagkaroon ng liwanag. Hindi maliwanag na nakakasilaw, kundi banayad na tila sinag ng buwan na naging mas siksik. Isa-isa silang napaatras. Mula sa anino ng ugat, lumitaw ang maliit na figura. Hindi ito nagpakita ng galit o pagbabanta. Ang tindig nito ay payapa ngunit makapangyarihan. Walang narinig na salita mula rito, ngunit tila may mensaheng pumasok sa kanilang isipan. Isang pakiramdam ng paalala na ang lupa ay may sariling bantay, at ang paggalang ay susi sa kapayapaan. Si Mang Tano ay napayuko. Sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya na ang kanilang pagdududa at paghamon ang nagdulot ng pagkabalisa sa lupa. Hindi ito sumpa, kundi tugon sa kanilang takot. Si Ramil naman ay nakaramdam ng hiya. Ang kanyang pag-usisa ay nagpalaki ng apoy ng bulong sa baryo. Hindi nagtagal, ang liwanag ay unti-unting nawala. Ang figura ay naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Ang paligid ay bumalik sa dating katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na tulad ng dati. Ito ay mas malinaw, mas magaan. Tahimik na nagsalita si Eleng Biday. Sinabi niyang ang lupa ay hindi kaaway ng tao. Kung may bantay man ito, iyon ay hindi upang manakit kundi upang panatilihin ang balanse. Ang takot ay nagmumula sa hindi pag-unawa. Isa-isang tumango ang mga kalalakihan. Walang kailangang pangakong malakas o panunumpa. Ang kanilang nakita ay sapat na. Nang sila'y umalis sa palayan, ang buwan ay tila mas maliwanag. Sa kanilang dibdib, may bahagyang paggaan. Sa ilalim ng balete, muling naramdaman ni Eleng Biday ang presensya ng duwende. Ngayon ay payapa. Hindi ito nagpakita, ngunit sapat ang pakiramdam upang malaman niyang ang gabing iyon ay nagdala ng pagbabago. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Ang nakita nila
ay simula lamang ng mas malalim na pag-unawa. At sa mga susunod na araw, ang baryo ay haharap sa huling pagsubok na magtatakda kung ang kanilang pagkakaisa ay mananatili o muling masisira. Sa gitna ng ginintuang palayan na kumikislap sa liwanag ng buwan, ang balete ay nanatiling tahimik na saksi sa pagbabagong nagsisimula pa lamang. Matapos ang gabi ng kabilugan, tila nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. Ang mga bulong-bulungan ay unti-unting napalitan ng pag-uusap tungkol sa pagtatanim, pag-aayos ng daluyan ng tubig, at paghahanda sa nalalapit na anihan. Hindi na ganoon kabigat ang mga tingin kay Aling Biday. Hindi man tuluyang nawala ang hiwaga sa kanyang palayan, nabawasan ang takot. Ang ilan ay nagsimulang maniwala na ang tunay na biyaya ay hindi lamang nagmumula sa kakaibang nilalang, kundi sa paggalang at malasakit sa lupa. Ngunit habang papalapit ang anihan, dumating ang isang balitang nagbigay ng pangamba sa lahat. May paparating na matinding unos mula sa dagat. Ayon sa mga matatanda, ang ganitong bagyo ay kayang magpatumba ng mga punong matagal nang nakatayo. Ang mga magsasaka ay nagmadaling ihanda ang kanilang mga bukid. Pinagtibay ang mga pilapil, inayos ang mga tali sa mga punla, at inani ang mga uhay na maaari ng kunin kahit hindi pa ganap na hinog. Si Aling Biday ay hindi naiiba. Buong araw siyang nagtrabaho kasama ang iba. Sa unang pagkakataon, halos lahat ng magsasaka ay nagtulong-tulong sa bawat bukid, hindi lamang sa kanya-kanya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang bagyong ito ay hindi lamang pagsubok sa lakas ng palay, kundi sa tibay ng kanilang pagkakaisa. Kinagabihan, bago tuluyang dumating ang unos, nagpunta siya sa ilalim ng balete. Ang hangin ay malakas na at ang mga dahon ay nagsisimula ng mag-ingay. Mula sa anino, lumitaw ang duwende. Hindi ito mukhang balisa. Sa halip, tila handa. Ipinahiwatig nito na ang kalikasan ay may sariling galaw. Hindi lahat ng unos ay maaaring pigilan. Ngunit kung ang puso ng tao ay nagkakaisa, ang lupa ay makikibagay at babangon muli. Nauunawaan ni Aling Biday na hindi niya maaaring hilingin na iligtas lamang ang kanyang palayan. Kung may protection mang mangyayari, ito'y para sa buong baryo. Nang dumating ang bagyo, tila yumanig ang lupa sa lakas ng hangin. Ang ulan ay bumuhos ng walang tigil. Ang mga bubong ay kumalabog at ang mga punong kahoy ay yumuko sa hampas ng unos. Sa gitna ng gabi, maraming magsasaka ang hindi nakatulog, iniisip kung may matitira pa sa kanilang ani. Pagsapit ng umaga, dahan-dahang tumila ang ulan. Isa-isang lumabas ang mga tao upang silipin ang pinsala. May mga palay na napahiga. May mga bahagi ng bukid na nalubog sa tubig. Ngunit hindi ito kasing lala ng kanilang kinatatakutan. Sa pagtingin nila sa paligid, napansin nilang ang daluyan ng tubig na sama-samang inayos ay naging dahilan upang hindi tuluyang lumubog ang karamihan sa mga bukid. Ang pagtutulungan nila ang naging unang panangga laban sa baha. Sa palayan ni Aling Biday, may mga napinsala rin. Hindi ito lubusang ligtas. Ngunit tulad ng iba, may sapat pang uhay na maaaring anihin. Nang magkita-kita ang mga magsasaka sa gitna ng baryo, hindi na usapan ang hiwaga. Ang pinag-uusapan ay kung paano nila naisalba ang malaking bahagi ng kanilang ani dahil sa kanilang pagkakaisa. Si Mang Tano ay lumapit kay Aling Biday at tahimik na nagpasalamat. Inamin niyang ang kanyang pagdududa noon ay nagmula sa inggit at takot.
Ngunit ang mga pangyayari ay nagbukas ng kanyang isipan. Ngumiti si Aleng Biday at sinabing ang lupa ay nagtuturo sa lahat kung paano magtiis, maghintay, at makinig. Nang sumapit ang anihan, hindi man ito kasing sagana ng mga nakaraang taon. Sapat ang ani upang punuin ang mga kamalig at may maibahagi pa sa mga nangangailangan. Sa ilalim ng balete, muling naramdaman ni Aleng Biday ang payapang presensya ng duwende. Hindi ito nagpakita, ngunit hindi na kailangan. Ang balanse ay naibalik, hindi dahil sa lihim na kapangyarihan, kundi dahil sa pagbabago ng puso ng tao. Mula noon, ang palayan ni Aleng Biday ay hindi na lamang kilala sa kasaganaan. Ito ay naging simbolo ng paggalang sa kalikasan at ng kapangyarihan ng pagkakaisa. At sa tuwing sisikat ang araw sa ibabaw ng ginintuang bukid, ang balete ay nananatiling tahimik na saksi sa pagkakaibigan ng tao at ng nilalang ng lupa at sa aral na ang tunay na biyaya ay umuuspong sa pusong marunong magpakumbaba. Wakas.